Okay, paano tayo kikita ng 25,000 pesos sa 10 oras lang ginamit ang machine na 'to? Well, ano ba 'tong machine na 'to? Ito po yung aming new all-in-one mini rice mill machine. Ito po yung aming latest model. Bali, marami pong functions 'tong rice mill na 'to, no? So, ganito 'yan. Explain ko sa inyo kung paano, no? Sabi nga, wow, 10 oras lang bawi agad ang puhunan. Yes, totoo yan. I-explain ko mabuti ha. Makinig kayo mabuti. Halimbawa na lang na mayroon kang 200 kilong palay na bibilhin. Let's say wala kang palayan, no? Pero kung wala kang palayan, pwede kang bumili ng palay. Kahit mag-start ka sa 200 kilo. Okay? Sample natin to ha. Wala kang palayan pero may machine ka. Kung bibili ka ng 200 kg na palay, lagay na natin sa 18 per kilo. Okay? Yung palay mo. So, ang gagastusin mo sa pagbili ng palay, yung dried na, 200 times 18 pesos is 3,600. And then, gagamit ka syempre ng kuryente dyan. Yung 200 kg na yan, within 1 hour, tapos yan. Magigiling mo yan within 1 hour. Actually, wala pang 1 hour. So, ang gagastusin mo dyan, around 20 to 25 pesos na lang yan. Sa kuryente yan, 1 hour mo ginamit ang machine. So, ang total gastos mo ay aabot ng palay tsaka kuryente, 3,625. So, itong machine na to ay may average recovery ng 67%. Ibig sabihin, yung 200 kg na palay, magkaka-produce ka ng 134 kilo na bigas. Okay, 67% yan. So, ang aming rice mill po ay may kakayahang pulbusin o pinuhin yung darak at ipa na pwedeng mapakain sa mga alagang hayop. So, yung 200 kg na palay na yan, magproproduce yan ng 58 kilo na darak. So, wala kang itatapon dahil pwede mo yan ipakain sa mga hayop, no? So, walang sayang. So, pag-usapan na natin itong kikitain. Yan. So, totoo ba talaga yung 25? Yes na yes. Okay, tingnan mo ha. Tingnan kung paano natin kikitain yan. Yung bigas mo, ibebenta mo ng 45 pesos lang per kilo. So, wala kang palayan, no? Magtitinda ka ng bigas lang, no? So, kung 134 kilo ang giling mo, no? Times 45 pesos per kilo, meron kang 6,000 pesos na gross income. Total na income mo. Kasama yung sa gross yung darak, syempre, no? Ibebenta mo yung darak at 10 pesos per kilo. So, kung 66 kilo times 10, meron ka pang 660 pesos. So, dagdag yan sa gross income mo, no? Ang total na kinita mo ay 6,690. Okay? Siyempre, ibabawas mo dyan yung ginastos mo na 3,625 ang total. Ang net income na lalabas dyan ay 3,065 pesos. By the way, bago mo makalimutan, 1 oras mo lang ginamit yung machine, no? 1 oras pa lang. Actually, less than 1 hour yun kasi wala pa namang 150 kg to eh. Ang average ng 1 hour na paggamit ng machine ay 150 kg. Okay? At least 150 kg or 3 kaban. So, ginamit mo, wala pang 1 oras. Pero ilagay na natin eksakto sa 1 hour. So, ibig sabihin pala, 3,065 pesos. 1 oras pa lang gamit yung machine. Or, syempre, meron tayong mga factors na pwedeng bumaba to, no? Yung 3,000 mo. Sabihin na lang natin, nagkaroon ng aberya, nagkaroon ng delay, o ano, ewan natin. O, ibawas na lang natin yung sa net. Ito, gawin na lang natin 2,500. Okay? Maaring nagmahal ang palay, maaring nagmura ang bigas. Lagay na lang natin sa 2,500 para gitna, no? Patas. Okay? Ang kikitain mo per hour. Per hour na use ng machine. Okay? Computed na eh. 1 hour na ginamit ang machine, expected income mo hindi bababa sa 2,500 na lang. 1 hour. Okay? So, yung sa makatuwid, ito na yan.
Kung 1 hour, expected income mo is 2.5. Paano kung 10 oras mo ginamit ang machine? O nagamit ang machine? 10 oras lang. Yung 2.5 times mo sa 10 hours, okay? Ang expected income mo pala dyan is 25,000 pesos. Ibig sabihin, kikita ka ng 25,000 pesos, hindi pa gulping-gulpi ang machine mo niyan. 10 hours mo lang ginamit eh. So, ito na yung expected income mo. So, ang ganda, di ba? So, hindi masyadong pagod ang machine dahil sabihin na lang natin, kahit sabihin mo na lang kung 5 hours mo lang gagamitin na napaka-excel, kalahati ng 25, 12,500 na yun. So, napakadali pala kumita dito sa rice mill machine. Bukod pa dyan, ito pa maganda. So, expected income to. Hindi ito porque trinabaho mo ng 10 hours. Siyempre, may bantay ka dyan, no? May magbubuhos ng palay. Okay? 10 oras na trabaho. Kasama yung, yung trabahista mo, tsaka yung machine, no? 10 hours. Expected income mo is 25,000. Labas na yung kuryente. Bayad na yung kuryente mo dyan, no? So, yun ang expected income mo. So, kung ang rice mill pala ay nag-invest ka ng nagkakahalaga ng 25,000 lang, free delivery pa kami dyan, ha? Yung 25,000 mo kahit hanggang Mindanao, ipapadala namin yan. No more, no less, 25,000. So, ibig sabihin, ang dali bawiin ng 25,000 na pinuhunan natin, no? So, ganyan kaganda itong business na to. Isang machine pa lang yan, pinag-uusapan natin, no? So, ang dali mabawi, no? Kayang-kaya, 10 hours na trabaho lang. And then, bukod pa dyan, ito pa ang pinakamaganda. Di ba, dito sa ine-explain ko ay namuhunan ka ng palay, no? Bumili ka ng palay. Papaano kung meron mga kapitbahay mo, may mga kapitbahay ka na magpapagiling sa'yo. Okay? Bukod pa dyan, ang machine natin ay may kakayahang mag-crush o magdurog ng mais, no? Mag-crack corn, ganyan. Or mag-pulverize. Ibig sabihin, nagiging pulbos. Yung mga mais, coffee, turmeric, oyster shell, chili, adlay, beans, at iba pa. Lahat ng mga dried beans and grains, kaya niya. So, extra income pa yan. So, yung kapitbahay mo, pwede ba ako magpagiling ng palay sa'yo? Pwede ba ako magpadurog ng mais sa'yo? Pwede ba ako mag-powder ng turmeric, ng coffee, etc. So, yan ay additional pa sa kikitain mo na 25,000. 10 hours. Syempre, additional hours din yan, no? So, extra income mo pa yan. Yung pinag-uusapan natin dito ay pagtitinda pa lang ng bigas from 200 kg na palay na puhunan, no? O, iba pa to dahil ang mga kapitbahay dito, pipila-pila yan sa'yo. Magpipilahan yan para pa-crush, pa-powder, etc., no? So, napakagandang negosyo, napakadali mabawi ang puhunan in less than a month. Sabihin na lang natin, 1 buwan na lang. Hindi mahirap mabawi yung binayad mo sa machine. At sobra-sobra na yung income mo dyan. I mean, lagpas-lagpas na. Pag-aralan yung mabuti itong aking na in-explain sa inyo, kung posible ba. Alam kong posibleng-posible dahil marami na kaming mga customers, nagdagdag na ng mga machines nila, siguro umabot na ng 2 years, 3 years, ay ganito pa rin ang ginagawa hanggang ngayon. So, yan lang po. Pag-isipan nyo mabuti. Kung gusto nyo kaming kontakin, punta lang kayo sa Facebook. Hanapin nyo yung Simple Machines PH. At nandun po yung mga aming machines, mga buong detalye ng machines namin. Okay? Maraming salamat po.